Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Magnitude 7.8 na lindol nagdulot ng malaking pinsala sa Jensan at iba pang bahagi ng Mindanao. Mga estudyante at guro na balot ng takot at trauma kung kailan pa naman unang araw ng pasukan. Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Mahigit 100 aftershock na itala ng Fevox. Kaya marami sa mga residente naglabasan muna sa kani-kanilang bahay. Ang latest sa mga lugar na napinsala ng lindol, ihahatid ng News 5 live. Sa pool sa dashcam, TNVS driver binaril ng kanyang pasahero. Ano kaya ang motibo? Isa pang sa pool sa video, driver ng puting SUV na nambangga sa tauhan ng HPG sa SLEX, wanted na sa LTO. Hinala pa ng PNP, peke ang plaka ng sasakyan. Congressman Leandro Leviste sumulat kay Senator Erwin Tulfo. Handa raw tumulong sa investigasyon ng Senado kaugnay sa flood control. Sa sports, matapos magwagi sa Birmingham Open, Pinay tennis star Alex Ayala kahanay na ang tennis greats gaya ni Maria Sharapova. Eto na nga! Ang viral microdrama icon na si Linda Walker nasa bansa para magatid ng aral at inspirasyon sa mga kabataang Pinoy. Umakyat na sa 19 ang patay sa lindol sa Mindanao. Marami sa mga yan ay taga General Santos City. Kabilang ang Jensan sa pinaka-napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga at tinaguho nito ang ilang gusali. Live mula sa General Santos City, aniya sa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Brel, gaano kalala ang pinsala dyan? General ang pinang mga nasa Nakuhanan ng isang residente sa General Santos City ang pagguho ng isang fast food restaurant bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Napatakbo ang kumukuha ng video maging ang mga empleyado ng naturang resto. Halos mabalot ng makapal na alikabok ang lugar. Ang mga motorista nakahinto sa kalsada. Nakakapit ang iba sa kanilang sasakyan, habang ang ilan nakahawak sa mga barrier at hams sa paligid. Nang dumating ang mga otoridad, Tao! Labas kayo dyan! Labas kayo! agad nilang pinasok ang gumuhong establishmento. Kita ang matinding pinsala. Lord Jesus Christ! Ang lalaking yan muling pumasok para ituro na may tao pa sa loob. Labas na! Labas na! May isa pang nakitang lalaki sa loob ng storage room. Ano ginagawa niyo dyan? Naghahanap lang din daw ito kung may natrap. Patuloy pa ring nag-ikot ang rescuer. Pukpok kung naitao! Pukpok lang! Isave ka na mo! Pero wala na siyang nakita o narinig pa sa loob. Ang isang mall naman halos mabalot ng makapal na alikabok habang niyayanig ng lindol. Makikita ang mga lawak ng pinsala. Nagkalat ang mga tipak ng bato sa paligid at ang nagmistulang abandonadong mall. Ang gusali naman ng universidad na ito tumagilid. Hindi rin nakaligtas ang Holy Cross Parish Church sa Barangay Kalumpang. Bumagsak ang malaking bahagi ng kisame nito. Takot na takot at nagsisigawan naman ang mga biyaherong inabot ng lindol sa Jensan Airport. Sama-sama sila sa isang sulok ng airport, hawak ang kanilang ulo. Wasak-wasak din ang kisame ng paliparan habang ang mga bagahe ng mga biyahero makikitang nakakalat lang.
Sirang-sira rin ang grocery store na ito sa barangay Kalumpang. Ayon sa gwardiya ng establishmento, agad namang nakatakbo ang mga tao palabas, maliban sa 2 pang nawawala na huling nakita sa meat section ng grocery. Ito na ngayon ang itsura ng 3 palapag na grocery store dito sa barangay Kalumpang matapos ang pagyanig ng 7.8 na lindol. Ayon sa otoridad, 1 bangkay na ang kanilang na-recover habang 2 bangkay pa ang pinaghahanap sa ngayon. Ang General Santos City ang nakaranas ng pinakamalakas na pagyanig ng tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon sa pinakahuling datos ng CDRRMO sa Gensan, 9 na ang bilang ng nasawi. May 142 na napaulat na sugatan habang 3 nawawala. Naging problema naman ang komunikasyon para sa mga otoridad sa naturang lugar dahil sa pinsala ng lindol. Problema ngayon sir kasi kahit dito sa namin sir, Aitera kasi wala sir. Kahit repeater namin sir, nasira sir sa region namin sir, kaya pahirapan yung contact namin ngayon sir. All one lang sir, pero Charlie Papa, cellphone lang po. Nawalan din daw ng kuryente. Naghahanda naman ang Office of Civil Defense ng posibleng deployment ng response team sa mga apektadong lugar. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nataon naman sa flag ceremony ng ilang paaralan na ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang probinsya sa Mindanao. Napinsala rin ang ilang gusali at tulay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sumisigaw sa tawat habang nakaupo sa open field ang mga estudyante ng Mahayay Elementary School sa Malita, Davao Occidental. Maya-maya pa. Biglang bumagsak ang isang bubong. Napatakbo ang mga estudyante. Lingkod lang, lingkod lang! Maswerte namang walang natamaan. Nanatili ring kalmado ang mga guro. Kalagitnaan naman ang flag ceremony sa Matanaw National High School nang maramdaman ng pagyanig. Napatakbo naman ang mga estudyante palabas ng covered court. Bumagsak rin ang bahagi ng isang gusali. Wala tayong magkuhan, wala tayong mag-panic. Everybody, kalma lang ta, kalma. Ligtas naman ang lahat ng estudyante at guro. Abandonado na rin daw ang nasirang gusali dahil sa malakas ding lindol noong 2019. Bumagsak din ang bahagi ng kisame sa labas ng isang mall sa Davao City. Nagkalat pa ito sa kalsada. Maswerteng wala namang natamaan. Hinimatay naman at nahirapang huminga ang ilang estudyante ng Santa Cruz National High School sa Davao del Sur na magpanik dahil sa pagyanig. May ilang estudyanteng nagka-minor injuries sa pagmamadaling lumikas. Agad naman silang sinaklolo ng mga kawani ng Philippine Coast Guard. Naminsala rin ang lindol hanggang sa South Cotabato. Nagkabita ang isang tulay sa National Highway sa bayan ng Polomolo. Nakansela naman ang aabot sa 17 flight dahil sa lindol. Kabilang dyan ang mga flight ng Cebu Pacific papunta at pabalik ng Iloilo at General Santos City. Gayun din ang mga flight papunta at pabalik ng General Santos at Maynila. Pati na rin mga flight pa Cebu at General Santos City. Kanselado rin ang ilang flight ng PAL Express mula General Santos at papuntang Cebu, Maynila. Gayun din ang flights ng Philippine Airlines papunta at pabalik ng General Santos at Maynila. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa ibang balita, sa pulsa video ang tauhan ng PNP Highway Patrol Group na na-hit and run sa SLEX. Kahit nakita sa video ang nambanggang sasakyan, posible raw na peke ang plaka nito. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sa kuha ng video na yan sa South Luzon Expressway sa San Pedro, Laguna, makikitang maluwag ang trapiko. Ilang saglit pa, sumulpot ang motorsiklong minamaneho ng PNP Highway Patrol Group o HPG personnel. Sinabayan ito ng humaharurot na SUV. Nang biglang kumabig pakaliwang SUV at sumalpok sa PNP HPG rider. Sa halip na huminto, agad lamang itong humarurot palayo habang tumilapon at nagpagulong-gulong pa ang PNP HPG rider. Kwento ng biktima, papasok na siya sa opisina ng maaksidente. Hindi raw niya napansin ang sasakyan kaya hindi na siya nakaiwas pa. Gigit pa niya, wala naman siyang sinita o nakaaway bago ang nangyari. Pagkarating ko po malapit sa San Pedro exit, nabulagaan na lang po ako. Ang lakas ng tunog ng likod ko, natumba na pala ako nun. Nagtamo ng gasgas sa magkabilang braso at tuhod ng biktima. Hinala ng PNP, maaaring peke ang plaka ng nakabanggang sasakyan. May initial po kasi kaming image na nakuha at we found out dun sa records namin and the LTO initial is wala pong records. So,
tingin din po namin sa conduction sticker na initial, hindi po nagmamatch yung mga series ng conduction sticker na issued. Pinaghahanap pa rin ng sospek at kasalukuyan nakikipag-ugnayan ng PNP sa management ng SLEX para alamin kung saan umexit ang puting SUV. Ayon sa LTO, pinapatawag na nila sa June 15 ang may-ari ng sasakyan. Posibleng managot ang driver sa mga paglabag na reckless driving at duty of driver in case of accident. Maaari rin siyang maharap sa suspension o pagbawi ng kanyang driver's license dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Bilang bahagi ng agarang aksyon ng LTO, inilagay na rin sa alarm status ang naturang sasakyan para hindi makapagproseso ng anumang transaksyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inatasan na rin ang driver na isuko ang kanyang lisensya sa LTO at agad itong sasailalim sa preventive suspension sa loob ng 70 araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Napabalikwas ang isang babaeng runner nang mahagip siya ng SUV. Ang driver tatakas pa sana pero inagaw ng isang motorista ang susi ng kanyang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Exclusive! Naghahanda sa kanyang morning jog ang babaeng ito sa Daang Bakal Road, Antipolo, Rizal nitong Sabado. Ready na sana siyang tumakbo para sa ehersisyo nang biglang tinumbuksan ng humaharurot na puting sasakyan. Sinubukan pa niya itong iwasan pero nahagip pa rin ng biktima. Tumalsik siya sa kalsada habang ang sasakyan tuluyang bumangga sa pader at sa mga nakaparadang motorsiklo. Agad na umatras ang sasakyan. Akma pa siyang pinababa ng isang residente pero sa halip, diretso na siyang tumakas. Naka-accident itong adventure na to, tumatakas, ayan oh. Sa isa pang video, kitang isang motorista ang humabol sa tumakas na sasakyan. Wala ng interior yan. Kahit sira na ang gulong, tuloy pa rin sa pagtakas ang driver. Nakasagasa ka doon ng babae. Paghinto nito, agad na kinuha ng motorista ang susi at kinorner ang driver. Ito na yung susay na, tatapaw! Punta nyo ba, tumatakbo ko nito! Pero bigla namang takbo ng mga kasama nito. Hanggang sa may dumating ng traffic enforcer sa lugar. Kita pa sa video ang sira sa bumper at gulong ng sasakyan. Kitang-kita ko kung paano niya tinumbok eh. Okay ka lang ma'am, laban lang ha. Dumating kalaunan ng mga rescuer na naghatid sa babae sa ospital. Kuwento sa News 5 ng motoristang humabol sa driver, hindi na siya nagdalawang isip nang makitang nahihirapan ng umandar ng sasakyan. So doon ako nagkaroon ng opportunity na lapit at i-grab kunin yung pagkakataon na makuha na rin yung susi ng adventure at nang hindi na ulit makapanakit pa. Ayon sa isang residente, nagtamo ng sugat sa braso at binti ang biktima. Meron po siya yung dito po niya, sa left arm po niya. Tsaka po yung dito po niya sa may leg po niya. Halos namamaga. Namamaga na po yung dito niya. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang biktima, pati ang driver ng puting sasakyan. Pero ayon sa Antipolo Police, nauwi na sa aregluhan ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Gino-stage ng isang lalaki ang kanyang sarili sa Iloilo City. Ang dahilan, hindi raw siya nabilhan ng computer ng kanyang mga magulang. Lulong daw sa Mobile Legends at scatter ang lalaki. Narito ang Frontline Report. Nakasalampak sa gitna ng kalsada habang pinoposasa ng mga otoridad ang lalaki na yan sa Barangay Sook, Iloilo City. Ang 31 taong gulang na lalaki kasi hinostage ang sarili. Ayon sa mga otoridad, may hawak na 2 kutsilyo ang lalaki at itinututok sa kaniyang sarili. Inabot din ng 5 oras bago nila ito nakumbinsi na isuko ang mga hawak na patalim. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nasobrahan umano ang lalaki sa kalalaro ng mobile games. Nakararanas din umano ito ng depression. Dito sa mga tao po is mga more or less 2 to 3 days na po siya na hindi natutulog. Napag-alamang namang OFW ang nanay ng lalaki at stepfather ang kasama sa bahay. Wala naman itong ibang sinaktan. Nakausap po natin siya habang nagninegosyo tayo. May hinihingi po siya na motor at saka computer sa kanyang parents at hindi po na ibigay. Sa ngayon, nasa kustodiya siya ng kapulisan at nakatakdang sumailalim sa medical at psychological assessment. Posible rin siyang maharap sa mga reklamong alarm and scandal, disobedience to an agent of a person in authority at threats.
Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Baha ang sumalubong sa unang araw ng pasukan ng mga estudyante sa ilang paaralan sa Bulacan. Ang mga bata tuloy, mga nakatsinelas. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Francis Rivera. Hindi lang mga guro at estudyante ang dumalo sa flag ceremony sa unang araw ng pasukan sa Tampok Elementary School sa Hagonoy, Bulacan. Maging ang mga magulang, sumama sa kanilang mga anak. May banta kasi ng high tide sa kanilang first day of school. Imbis tuloy na sapatos, karamihan sa mga estudyante tsinelas ang suot. Matagal na raw kasing hindi mawala-wala ang tubig sa naturang paaralan. Kaya naman itong Brigada Eskwela, naglagay na sila ng sementadong pathwalk para madaanan ng mga bata. Isa pang solusyon nila, nagpatupad ng adjusted class program kung saan tinataon nila ang oras ng pasok kung kailan humuhupa o bumababa ang level ng tubig. Pagsubok man kung ituring, hindi raw mapapatigil nito ang serbisyo ng paaralan para sa mga estudyante. Ang importante na lang naman po dito, may hamon man ng high tide. Ito po, kami po ay may solusyon. May wastong solusyon naman din po kaming ginawa para po dito sa nararanasan po naming high tide. Ang paaralan po ay handa. Ligtas po ang mga mag-aaral. Kaparehong sitwasyon din ang nararanasan ng Doña Damiana Elementary School sa Kalumpit. Bayanihan ang mga guro sa pagsasaayos ng mga metal steel bar para gamiting tulay ng mga bata papasok ng classroom. Stagnant din kasi ang tubig dito lalo na't napapagitnaan ito ng Pampanga River at palaisdaan sa likuran ng kanilang paaralan. Kaya malaki rin ang tsansa na tumaas ang tubig kapag umuulan. Pero para maiwasan sa pagdami ng lamok, sinasabuyan ng asin ang palaisdaan. Kwento ng isang guro, dedikasyon sa bokasyon ang kanilang motibasyon para patuloy na magbigay ng serbisyo. Kami rin po ay binabaha. Pero syempre po, ang aming pong profesyon ay para din po talaga sa mga bata. Uunahin po natin ang kapakanan at pagkatuto ng mga bata bago po ang ating sarili. Ayon naman sa isang magulang na presidente ng School Parent-Teacher Association, sinisiguro ng mga guro ang safety ng kanilang mga estudyante. Nag-edit po kami ng bota, pero pagdating naman po dito sa school, nakita naman po natin may mga tulay po. Pagdating ko tinatanggal na po namin, sa bahay, paglabas lang po ng bahay, doon lang po kami nakabota. After po, pagdating sa school, wala na po. Sa ngayon, patuloy ang coordination nila sa lokal na pamahalaan para mas mapaayos pa ang lagay ng kanilang mga paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Francis Rivera, News 5. Unang araw ng back to school, maraming bata ang nag-iyakan. Sa ilang eskwelahan, problema raw ang kakulangan ng classroom. Live mula sa Quezon City, nasa Frontline ang balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta ang unang araw ng balik eskwela? Julius, nakalabas na ngayong karamihan ng mga estudyanteng PM shift. Ito nga yan sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Kasi mayroong 2 shifts dito, isang pang umaga at isang pang hapon dahil sa dami ng mga estudyante. Yakap at halik ang pabaon ng mga magulang sa kanilang anak ngayong unang araw ng pasukan sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Alas 6 ng umaga kanina, sabay-sabay na nag-flag ceremony ang mga guro at estudyante sa covered court. Pagdating sa kani-kanilang classroom, may mga batang nag-iyakan na, lalo na ang mga kindergarten students. Kaya naman may tips si Ma'am Sara Salamuding sa mga magulang. Hanggat maaari, mga positive lang yung sabihin nila. Huwag nilang gawing parang tigre ba yung teacher. Nagre-remind na ako doon na yung mga bawal nilang sabihin sa mga anak nila. Tulad ng, sige, pag makulit ka, magagalit si teacher. Kasi yun yung isang factor na yung bata matatakot. So sa mindset niya, naku si teacher masungit. Sa kabuuan, 6,801 ang naka-enroll na estudyante rito. Mayroon itong 110 classrooms na di raw sapat sa dami ng mga estudyante. Kung pinagsama-sama mo yan sa isang ship, parang sardines. Dahil kulang ng classrooms. Kaya ang solusyon, shifting. May pang-umaga at pang-hapong klase. Sa kabuuan, higit 200 guro sa Commonwealth Elementary School ang handa raw ipatupad ang bagong 3-term school calendar.
Sa ilalim niyan, mas mahaba ang ilalaang panahon sa bawat grading period para matugunan ang mga sagabal sa pag-aaral, gaya ng class suspension tuwing may kalamidad. Ayon sa principal ng Commonwealth Elementary School, hinanda na ang kanilang mga guro para sa naturang programa. We underwent orientation, sir. It's a good thing may template na provide ng DepEd. At yun yung magiging blueprint nila na susundan, sir. Okay, yung template na yung lesson planning na yan. Pero tingin naman ng Teachers Dignity Coalition, minadali ang pagpapatupad ng 3-term school calendar. Tapos nagkaroon dito ng orientation ay one day na online pa. While magaganda naman yung, binanggit ko naman, magaganda yung mga intention ng mga policies po nito, pero sana ay hindi naman ura-urada. Binibigyan naman kami ng pagkakataon para may scrutinize, mabasa. Bukod dyan, naglabas din ang DepEd ng bagong guidelines para sa class suspension tuwing may emergency o kalamidad. Sa Order number 14, may malinaw ng protocol ang mga paaralan. May 1 ang hayo o continue. Dito, tuloy ang face-to-face classes. Level 2 ang hinay o ease-in. Kapag 3 araw ng may emergency, nakamonitor ang DepEd kung paanong maibabalik sa regular na antas. Level 3 ang hinga o check-in kapag umabot paaralan. At panghuli, level 4, hinto o stop. Pansamantalang itinitigil ang pasok dahil mapanganib na. Welcome naman yan sa mga guro at magulang. Maganda po na meron po tayong ganito. But sana maipatupad natin ng mabuti. Para sa kaligtasan na rin po ng mga bata, hindi naman natin masasabi kung lalo na papalakas yung bagyo, papalakas yung ulan, tapos nasa school ang mga bata. Lalo na tayo, kung binaha na pala tayo dun sa lugar natin, hindi natin masusundo ang mga bata. Nag-request na nga itong pamunuan ng paaralan sa DepEd na gawing multi-purpose building ang kanilang covered court para nga ma-accommodate itong dumaraming bilang ng mga estudyante. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Umabot na sa 19 ang nasawi mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. At live mula sa Diliman, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, ipaliwanag mo nga sa amin kung ano yung posibleng pinagmula ng lindol na yan kaninang umaga. Yes, Cheryl, yung ating lindol po ay nangyari nga kanina 7:37 ng umaga na may magnitude 7.8. Ang epicenter po niyan ay sa Maasim, Sarangani. Naramdaman po ang intensity 7 sa General Santos City. Naramdaman din ang lindol sa ibang parte ng Mindanao, maging sa Visayas. Ang lindol po ay nasusukat sa magnitude pero magdidepende ang lakas o intensity nito sa depth o layo ng lugar mula sa epicenter. Ang intensity warnings po natin, o nag-iiba po yung ating intensity warnings, depende nga sa layo ng ating lindol doon sa mismong epicenter natin. Naramdaman po yan sa iba't ibang sulok ng Mindanao at maging sa ilang bahagi ng Visayas region. Galing po yan sa Cotabato Trench, yung ating lindol. At gano'n nga ba kalakas ang intensity na naranasan kanina sa General Santos City? Umabot nga yan sa intensity 7, ibig sabihin po yan destructive o hirap na pong tumayo ang mga tao sa matataas na palapag na gusali. Maaari din po itong magdulot ng malaking pinsala maging sa mga matitibay na gusali. Para ipaliwanag po ang mga nangyaring lindol sa Mindanao, kasama natin si Dr. Sevilla, isang Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief ng ating PBOX. Yes, Dr. Sevilla, ilan na po ba ang na-record nating aftershocks ngayong araw na ito, after nung major earthquake natin kanina umaga? Sa ngayon, umaabot ng halos at least 300 aftershocks na ang nare-record natin simula kanina umaga. Ang lakas nito ay in terms of magnitude ay ang pinakamalakas ay nasa magnitude 6.7. Ito ay naramdaman sa intensity 3 sa General Santos City. Pag ganito po, Doc Sevilla, ilang araw pa mararamdaman yung ating mga aftershocks? Diba, nababawasan naman yung ating aftershocks. Pero mga ilang araw pa natin tinatayang mararamdaman pa yung ibang aftershocks natin. Sa ganitong kalakas na lindol, posible pa rin tayong makaramdam ng aftershocks. Mga ilang linggo siguro, o pwedeng umabot ng buwan.
Ang ine-expect naman natin habang tumatagal, kumukonti ang bilang na mare-record natin. Pero may mga pagkakataon na posibleng may mag-occur na aftershocks na may kalakasan na mararamdaman pa rin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nakatira malapit sa epicentral area. Thank you, Dr. Sevilla. Meron pong mga tanong si Ma'am Cheryl. Hi, Doc Sevilla. Magandang gabi po. Pag-usapan lamang po natin para mas maintindihan ng ating mga kapatid. Nalilito kasi kung ano ba yung pinagkaiba ng magnitude doon po sa intensity. Ang magnitude at intensity po ay parehong ginagamit nating sukat ng lakas ng isang lindol. Doon po muna tayo sa intensity. Ang intensity po, intensity ng earthquake, ito po ay batay sa naramdaman natin or naging epekto nito sa istruktura. So nakukuha po natin ang intensity, batay po ito sa pag-i-interview po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga nakaramdam ng mga pagyanig. Ang intensity po na ginagamit po natin ay batay sa tinatawag nating PHIVOX Earthquake Intensity Scale. Iba't ibang bansa po, may kanya-kanya po tayong intensity scale kasi nga po yung mga building practices natin ay magkakaiba. So sa PHIVOX sa Pilipinas po, yan po ang ginagamit natin. So nakukuha po natin ang intensity information once na mag-conduct na po tayo ng mga interview. So i-assess po natin. At kalimitan po, ang malalakas na intensity na nakukuha natin ay dun sa mga lugar na malapit sa epicentro ng lindol. Pero habang papalayo po tayo, in general, papaliit po yung intensity kasi malayo na tayo sa source. Pero may mga pagkakataon din na kung saan, kahit may kalayuan ng isang lugar, nakapagre-record pa rin tayo ng mataas na intensity. Bakit? Kasi po, posible, yung lugar na yon ay yung klase ng lupa nila ay malambot. Malambot in the sense na pwedeng mga mayaman, mga sediments, mga sands, ganyan, or kaya mga mud. So, na-amplify yung ground shaking dun sa malalambot na lugar. Yung magnitude naman po, ito ay nakukuha natin batay sa instrumento na ginagamit natin sa paglulocate ng lindol. Ito po yung tinatawag nating mga seismometers. So ito po, meron po tayong mga mathematical formula and then based po dun sa nare-record ng ating instrument, so gagamitin po natin yan. Yan po yung magnitude. So based po sa instrument na nire-record natin and sa mathematical formula, yan po yung magnitude. Again, ay yung intensity po, batay naman po sa naramdaman nyo o naging epekto ng paggalaw dun sa mga istruktura natin at ito ay binabatay natin sa PHIVOX Earthquake Intensity Scale. At Doc Sevilla, ito pong saan po nagmula itong lindol na ito? Ito po ay nagmula sa paggalaw po ng Cotabato Trench. Yan po yung nag-generate po ng ang lindol kaninang maga, yung magnitude 7.8 po natin. And I understand the last time po na naging ganito kalakas yung paggalaw ng Cotabato Trench ay like 50 years ago. Opo, actually, ang Cotabato Trench po, ito po isang aktibong structure. Marami na sa historical time po natin may mga malalakas na pong earthquakes na na-generate ito. Isa po dito yung tinatawag yung 1976 Moro Gulf earthquake na kung saan nag-occur po kasi ito alas 12 ng gabi, almost midnight halos. And then nag-generate po ito ng tsunami. And then karamihan po ng mga casualties ng time na yun ay dahil po sa tsunami. At sabi nyo nga po kanina ay nasa 300 na yung mga aftershocks. Asahan pa po ba mga ilang araw, ilang linggo pa ang patuloy na makakaramdam ng aftershocks ang mga kapatid po natin sa Mindanao? At gaano kalakas pa yung aasahan na aftershocks? Tama po kayo, no? Ang ine-expect po natin ngayon, makakaranas pa rin po tayo ng mga aftershocks sa mga darating pong araw, linggo o kaya po buwan. Yung dami po, posibleng, in-expect din po natin na kukunti nito habang pong nagtatagal. Ngayon po yung lakas, hindi naman po tayo nag-expect na maging sinlakas siya ng main shock o in-expect po natin na mapapahina na ito. Pero gusto ko lang pong i-point out na
kahit po medyo may katagalan na, posible pa rin itong magka-experience tayo ng aftershocks na may kalakasan na posible pong maramdaman ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung pong nakatira malapit po sa epicentro ng lindol. Ano po ang update natin doon sa tsunami warning? Ibinaba na po ba? Inalis na po natin ang tsunami warning kaninang around 3:19 p.m. po. Kasi po base po ito sa na-record po ng ating pong mga sea level monitoring stations na naka-deploy po doon po sa malapit po sa epicentro ng lindol. So wala na po kaming halos nakita o yung pong mga instrumento natin wala nang na-record na mga tsunami waves na posible pong magdulot ng disgrasya po. So kaya po tinagal na natin yung tsunami warning. Dr. Sevilla, muli paalala po sa mga kapatid natin, lalo na nga po doon sa malapit o tinamaan ng lindol na 7.8. Tatlong bagay po ang pwede po siguro natin i-considera. Unang-una, maganda pong makita natin o masuri po natin yung structural soundness po ng ating pong mga buildings, kabahayan po. Tingnan po natin kung yung ito po bang earthquake nito ay nagdulot po ng ng damage sa building natin na kailangan ng huwag muna sigurong balikan. Pero kung nakita natin na okay naman siya, so pwede po nating bumalik doon, Pangalawa, makakaranas pa rin po tayo ng mga aftershocks. So sakali man pong magkaroon ng aftershocks na may kalakasan at maramdaman po natin, at kung abutan po tayo sa loob ng mga bahay, halimbawa, or mga buildings, wag po natin kakalimutan mag-duck, cover, and hold para po maiwasan natin na mabagsakan tayo o ano man yung mga bagay na posibleng bumagsak sa atin, at least na maprotektahan tayo kung saan tayo magtatago. And then, pangatlo, hanggat maaari po, kumuha po tayo ng mga information sa mga authorized agencies tulad po ng PBOX, ang Office of Civil Defense, ang ating pong mga local government units para po yung tamang impormasyon na makuha natin at maiwasan natin ang panic na posibleng maging dulot ng mga makakalat na mga fake news. Marami pong salamat, Weather Frontliner Alvin Pura and Dr. Winchell Ian Sevilla, Division Chief ng PBOX. Ginit ni Senator Alan Peter Cayetano na dalawa lang ang leader ng Senado ngayon, ang Senate of the Philippines at Senate of Malacanang. Kaya ang suhestyon niya, dalawa na lang sila ni Senator Win Gatchalian na pipirma para umusad ang mga utos sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Team Cayetano versus Team Gatchalian sa Senado. Si Senador Alan Peter Cayetano may bagong banat at sapol pati ang Malacanang. Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth. Dahil dalawa raw ang Senate President, sabi ni Cayetano, dalawang pirma ang kailangan para umusad ang mga utos sa Senado. Maiipit daw ang mga empleyado ng Senado kung sa hinaharap ay magkaroon ng kasuhan dahil naniniwala si Cayetano na usurpation of authority ang ginagawa ni Senador Sherwin Gatchalian. I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Pero tinabla ng Malacanang ang mungkahi ni Cayetano na dalawang pirma dapat para magpatuloy ang trabaho sa Senado. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad
agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Ipinunto naman ng palasyo ang suggestion ni dating Senate President Frank Drilon na makialam na si Pangulong Bongbong Marcos sa sigalot sa Senado. Yun nga lang. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suwestyon? Giit pa ng palasyo, pa-victim si Cayetano, gayong sa pamumuno niya, naging magulo ang Senado. Nagkabarilan at tumakas pa raw si Senador Bato de la Rosa na nasa kustodiya noon ng Senado. Umayos kayo kasi ang sabi ng Pangulo, ang ehekutibo nagtatrabaho, ang judiciary nagtatrabaho. Kayo na lang ang tanging magulo dyan eh. Dahil nasa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, sumobra ang gulo sa Senado. Hindi naman ganyan dati. Nagpasaring pa si Yuse Claire Castro sa isang hindi niya kinumpirma kung sino. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Nitong weekend, nagbabala si Senador Cayetano kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, huwag daw magpagamit sa Malacanang at sa kanyang mga kasamahang nag-aalok umano ng mataas na posisyon. Pero ang ending, si Cayetano pala ang may gustong ialok kay Gatchalian. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Invited sila. Sagot lang dyan ni Senator Gatchalian, I'm open to talk to everyone. una na ring sinabi ni Gatchalian na nirerespeto niya ang opinyon ng kapwa-senador, sabay flex ng mga malalaking grupong kumampi sa kanilang quorum. Well, of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President. Mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Pero kung si Senador Chis Escudero ang tatanungin na siyang naging dahilan kung bakit nagka-quorum, nanindigan siyang ang nasa posisyon ngayon ay si Senador Gatchalian. Aminado naman na walang Senate President. Acting Senate President lamang si Senator Win. Pero dahil daw may basehan si Cayetano, idulog na lang daw sa korte ang issue. Paglilinaw naman ni Escudero, walang Malacanang na nag-udyok sa kanya para pumasok sa plenaryo habang binoboykot ito ng kanyang mga kasamahan sa Cayetano Block. Wala rin daw itong kinalaman sa pansariling interes o kahit pa ang kanyang pagkakadawit sa flood control scandal. 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung forthwith. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na. Pero hinaharap namin yon. At walang kinalaman yun dito. Sana tigil na. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inilipat na sa Bulacan Provincial Jail ang kontratistang si Curly Discaya pero hindi na siya pinusasan dahil meron siyang arm injury. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. May suot na arm support nang lumabas mula sa Senate Detention Facility ang kontratistang si Curly Discaya. Sandali rin siyang may kinausap sa cellphone. Pagkatapos, pinagpalit na siya ng damit ng gaya sa isang person deprived of liberty o PDL at sakay sinakay sa sasakyan. Kitang walang posa si Curly. Paliwanag ng mga umarestong tauhan ng PNP CIDG, isinaalang-alang nila ang arm injury ni Curly. Hindi kakasya din yung posas doon sa ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin, no special treatment sa kanya. Inaresto si Discaya base sa inilabas na arrest warrant ng Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa kasong malversation of public funds kaugnay ng maanumalyang flood control scandal. 11 ang kabuuang pinaaresto ng korte, kabilang ang mag-asawang Discaya. Kasalukuyang nakakulong sa Cebu si Sara Discaya.
habang inilipat na ng kulungan ng mister niyang si Curly sa Bulacan Provincial Jail. Sandali naming nakausap si Curly bago pa man ito tuluyang makapasok sa piitan. Binigyang diin niya, marami pa raw siyang handang isiwalat na mga sangkot sa flood control anomalies. May handa ka daw pangalanan ng 150 pa? Giveaway pa tayo, sir. Sino yung mga yun? May mga big fish ba? Sa tamang panahon po. Pero may mga kongresista, politiko? Marami. Dagdag pa ni Diskaya, panggigipit lang ang ginawang pag-aresto at pagpapakulong sa kanya. Sir, giveaway po tayo, sir. Ikaw nakulong. Para hindi magpagsalita. Paliwanag ng abogado na Diskaya, dismayado ang kanyang kliyente sa kinahinatnan niya. Kahit sino naman tao, di ba? Kasi siya yung nagbigay ng mga pangalan, siya yung nagsiwalat kung ano yung kalakaran sa DPWH. Tapos, ito yung mararanasan niya, di ba? Sino naman ang masaya doon na tao na, siyempre, normal lang sa tao na ikaw na nga tumutulong sa gobyerno, ikaw po ang ikukulong ngayon. Bakit ba kasi hindi pa pinangalanan noon ni Diskaya ang mga sinasabi niyang sangkot sa mga nakaraang pagdinig? Hindi niya ma-recall, pero nung habang almost 9 months na sa Senate Detention Facility, isa-isa nare-recall niya lahat kung sino yung mga yon. Sa ngayon, hindi raw nila hihilingin na isailalim sa hospital arrest si Diskaya at kahit non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation, maghahain pa rin daw sila ng petition for bail bilang bahagi ng legal remedy. Bukod kay Curly Diskaya, may dalawa pang dating tauhan ng DPWH ang kasama niya makukulong dito sa Bulacan Provincial Jail. Paniniguro ng mga tauhan nito, mananatili sa ordinaryong piitan at kakain ng kaparehong pagkain ang tatlo katulad ng iba pang mga PDL. Personal na nagtungo si DILG Secretary John Vic Remulla sa Malolos para makita ang kondisyon ni Curly. Yan ay para mabura raw ang chismis na may special treatment sa mga Diskaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadeal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. Sa 11 pinaaresto ng korte, 2 dating tauhan ng DPWH ang nananatiling at large. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nakuha ni Alex Ayala ang ikalawa niyang Women's Tennis Association 125 trophy matapos magkampiyon sa Birmingham Open sa England. Tinapos din ni Alex ang 13-game losing streak sa mga pambato ng Czech Republic. Narito ang Frontline Report. Mula sa pagiging doubles partner, naging magkatunggali sa finals ng Birmingham Open, sina Pinay tennis ace Alex Ayala at ang pambato ng Czech Republic na si Nikola Bartunkova. Unang set pa lang, git-gita na ang laban. And she gets it. Bartunkova, 7 games to 5. What an opening set! Pero naka-first blood si Nikola sa score na 7-5. Tila nabuhaya naman si Alex pagdating ng second set. Pinakita ni Alex kung bakit siya ang number 1 seed sa tournament. So, the number 1 seed. Natapos ang set sa score na 6-3. Muli naman naging intense ang laban pagdating ng third set. Unang nakaabante si Alex sa score na 4-2. Pero nakahabol si Nikola at natay ang laro sa score na 5-all. Pero di na siya pinalamang ni Alex at tuluyan nang tinapos ang laban. Excellence from Alex Ayala. 5-7, 6-3, Number 1 7-5. seed, world number 37 is your Lexus Birmingham Open champion. Pinutol na ni Alex ang tinaguriang Czech curse matapos ang 13-game losing streak kontra sa player mula sa Czech Republic. Ilan sa mga dati nang nanalo ng Birmingham Open ang tennis legends na sina Billie Jean King at Maria Sharapova. Pero aminado si Alex na malayo pa ang tatahakin niya para mapabilang sa listahan ng tennis greats. Lifting this trophy does not mean that I will be among the greats yet, so I'm motivated to keep working and I'm grateful for the part that this trophy has played in my journey. Pinasalamatan din ni Alex si Nikola sa magandang laban. At syempre, may shoutout din siya sa Pinoy fans na nanood ng live. Home is a people and not a place. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa suporta. Ayan, ang dami ninyo ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline. Faye Tobias, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes.
Sakto sa selebrasyon ng Pride Month, ang comedy drama film na Drags to Riches. Bibida po dyan sina Inigo Pascual, Elijah Canlas at Christian Bables. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Bon Belinario. Labanan para sa kapangyarihan na may katatawanan. Yan ang aabangan sa pagsasanib puwersa sa pagpapasaya ng trio ni Inigo Pascual, Christian Bables at Elijah Canlas sa pelikulang Drugs to Riches. Kung sa The Good Doctor ay mapapasabak si kapatid star Inigo Pascual sa drama, sa Drugs to Riches naman, abangan daw ang comedic side niya. I would say this is my first talagang comedy. So ito talaga kabadong-kabado. Bumiskis kasi ako. Feeling ko yung pinaka naging challenge ko dito sa pelikulang to is mahirap magpigil ng tawa pag tawang-tawa ka na. First time din sa comedy ni Elijah Canlas, kaya thankful siya sa guidance ng mga kasama. Matagal ko na minamanifest na makagawa ng isang full-on comedy. I think yun yung hinihingi din sa amin dito sa pelikula na to, yung maliban sa pag-enjoy ay maging quick on your feet, be present, mag-react, and magbato ng offer kung ano mo maisip mo. Kasama ni na Elijah at Inigo si Christian Bables, na kahit gumanap na bilang drug artist sa signal microdrama na Three Queens and a Baby, na-challenge pa rin sa role. Maganda rin daw na timing ang pelikula sa pagdiriwang ng Pride Month. Never ko pang inimagine yung sarili kong sumayaw na naka-heels. Ngayon na-try ko ang hirap niya. And kudos sa sa mga drag queens for doing that. Tamang-tama yung tema kasi yung pinagdaanan nung characters, abangan nyo kung bakit, ay pinagdadaanan ng isang normal na tao na parte ng komunidad. Kasama rin sa movie ang ilang kapatid stars gaya na A Secret and Prague cast Kay Brosas at Benji Paras, pati na si Vibe Jack Kitch Minimoto. Mapapanood ang Drugs to Riches exclusively sa SM Cinemas nationwide. Abangan naman si Inigo Pascual sa series na The Good Doctor sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa pulsa video, TNVS driver patay matapos barilin ng kanyang pasahero. At Linda Walker naglakad sa Intramuros. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binawi ng 18 bagman umano ni Zaldico ang pagkakadawit nila kay Senator Loren Legarda na unang inakusahang pinadalhan ng mali-maletang pera. Nagpuntang Senado ang mga bagman pero nag-Facebook Live na lang sila sa halip na pumunta sa Senate Blue Ribbon Meeting. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Habang gumugulong ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block, ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico biglang lumitaw sa Senado. Pero hindi sila dumiretso sa plenaryo kung saan ginagawa ang Blue Ribbon Meeting, kundi para magsagawa ng sarili nilang press con sa 5th floor sa opisina ni Senator Robin Padilla. Ayon sa abogado ng 18 bagmen na si Attorney Levi Baligod, handa silang magpunta sa Blue Ribbon Meeting. Pero sana raw mag-inhibit sa pag-preside si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil dawit daw ito sa issue. We are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, inaakusahan siya pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also,
it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Buwelta ni Senator Erwin, handa siyang mag-inhibit sa mga susunod na hearing. Pero tingin niya, mukhang PR at optics lang daw ang pagpunta ng 18 bagmen umano ni Ko sa Senado. Well, it makes us question their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release. Kaya tanong ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, why all the drama? Nandito na sila Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Bago ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block, nagpadala ng sulat si Senator Alan Peter Cayetano sa abogado ng 18 bagmen. Ang sabi niya, hindi notarized ng opisina ni Senator Pia Cayetano o Rodante Marcoleta ang pagdinig ngayong araw. Pinaalalahanan naman ni Cayetano sila Baligod na ang mga imbitasyon sa pagdinig ng Blue Ribbon ay dapat namang galing lang sa opisina ni Senator Pia Cayetano na kinikilala nilang chairman ng komite at Senator Marcoleta na kinikilala nilang chairman ng subcommittee. Binalaan din ni Cayetano ang mga bagmen umano na mag-ingat sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayon sa ilalim ni Senator Tulfo. Hindi raw kasi magagarantiya nila Cayetano ang proteksyon at procedural safeguards para sa mga witness. Pero buwelta ngayon ng Blue Ribbon ng Gatchalian Block, ang ginawang pagdinig noong Huwebes ay hindi lehitimo at isa lang daw press con. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. That the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth. Si Senator Raffy Tulfo naman tinawag na live selling ang ginawang hearing nung nakaraang linggo. Wala siyang pinangalanan pero may patutsada si Senator Raffy sa senador na tumawag na bayani sa 18 bagmen umano ni Ko. Kung matatandaan, Senator Loren Legarda ang nagsabi niyan. So, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Hindi naman dumalo ang ilan pa sa mga inimbitahang kongresista pero nagsabi raw ang Secretary General ng Kamara dahil merong interparliamentary courtesy. Dumalo naman sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ang pamunuan ng NBI kung saan sinabi ni Director Matibag sa kanyang ulat sa mga senador na base sa kanilang pag-aaral sa mga salaysay at testimonya ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico na marami daw butas, kaduda-duda at inconsistencies sa mga puntos nila kaya hindi raw magamit sa paghasampa ng kaso sa korte. Tingin din ng NBI mukhang coached o itinuro lamang sa mga witness ang kanilang salaysay. Walang dokumento. Ang ebidensya ay puro salita lamang. Walang kasamang pisikal na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang.
Marami rin daw inconsistency sa mga pahayag. Kaya si Senator Gatchalian dismayado na hindi nakarating ang naturang mga resource persons. Marami raw kasi siyang tanong sa mga pahayag na binitawan ng 18 testigo. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito. Kanina nga, binawi ng kampo ng mga bagmen umano ang pagkakadawit ni Senator Legarda sa pagtanggap ng mali-maletang may laman umanong pera. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. As I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Dagdag pa ni Baligod, pwedeng magsampa ng kasong perjury ang senadora sa mga bagmen dahil sa pagkakamaling yan. Sa kabila niyan, muli naman idiniin ng 18 bagmen si Senator Mark Villar. Pero ang anak mismo ni Senator Lore na si Congressman Leandro Leviste, sumulat kay Senator Erwin Tulfo na kinikilala niya ang Blue Ribbon hearing ng Gatchalian Block. Gusto rin daw niyang makipagtulungan. Sinubukan namang sunduin ang mga bagmen sa opisina ni Senator Padilla pero hindi sila tumugon. Nang patapos ang Blue Ribbon meeting, saka raw nagsabi ang 18 bagmen na handa na silang humarap. Yun nga lang, dahil sa nangyaring lindol sa Mindanao, tinapos na agad ang hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ilalim na sa state of calamity ang General Santos City kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Magkakausap natin ngayon sa telepono si Bong Dacera ng Gensan CDRRMO. Sir, magandang gabi po. Kumusta na ang sitwasyon dyan? Yes, magandang gabi rin po, Ma'am Cheryl. Sa ngayon po ay patuloy po ang ating search and rescue activities po dito sa General Santos. Pero naka-narrow down na po siya sa 2 area na lamang po. Yung isa po is dun sa may Save More. And then yung isa pong search and rescue po natin is being conducted dun sa may Filomena. Purok Filomena in one of the areas po dito, in one of the barangays dito sa General Santos. As of this time po, 7:09 p.m. po ngayon, we already have 414 families affected by the earthquake po. Ito po yung may mga nag-report po na mga damage sa kanilang mga kabahayan, either partially or totally. And then we have a total of 10 deaths, fatalities, 144 injured. They were treated at the rural health units po. And then we still have 4 missing. Ayan po yung subject ng operation ng search and rescue. Ngayon po, napatuloy po ngayong gabi. So that's it, Ma'am Cheryl. Opo. Sir Bong, doon po sa sinabi niyong 10 na po ang naitalang kumpirmadong patay dyan po sa Gensan. Ano po ang dahilan ng pagkasawi nila? 12 po, ma'am. Correction po. 12 po yung ating confirmed fatalities. Okay. Mostly po nito, ma'am, ay yung pong nadaganan ng mga structures po. At doon po sa 2 areas pa na nagsasagawa ng search and rescue operation, ay ilan pa po ang hinahanap na naniniwala po tayong mayroong mga naipit po dito sa mga structures na ito? Meron pa po tayong 4 na reported missing, ma'am. At yun nga po yung subject ng search and rescue hanggang ngayong gabi po. Pagdating po sa damage assessment, saan po ang at ano po yung pinaka-grabing natamo po ng Gensan? Well, karamihan, may na-observe po tayo ng mga reported damages po sa mga both private and government facilities po, pero mostly po ito is nasa vertical structures po, meaning mga buildings po siya. And then dito po sa mga buildings po na to, there are actually four commercial buildings po na affected, either partially or totally po. Meron din pong mga food stations, so yung mga po na affected.
And then mostly po, and then schools, no? Schools. Meron po tayong mga schools that have reported damages po sa kanilang mga campuses, mga buildings po nila. Pagdating po sa mga kalsada, tulay. Well, lahat naman po ng ating tulay at kalsada sa ngayon po ay passable naman po. Wala naman po talagang reported na major damages. Dito po sa area ng General Santos. Sir Bong, kumusta rin ang linya ng komunikasyon, kuryente dyan po sa Gensan? Naibalik na ba doon sa most of the areas? Ma'am, sa ngayon po, yung problema namin dito sa utilities is yung power, no? Wala pa po kaming normal na power supply as of now. Mostly po sa mga gumagana ngayon, mga power generators po, no? Na nandun po sa mga hospital and then other government buildings. Water supply din po, meron din po mga areas namin na na-cut off po yung power service. And then, ayun po, yun po yung mga problema existing until now. Ano po. Although the utilities naman po are looking into the problem na and looking to restore normal services po as soon as possible. Kamusta naman po yung sitwasyon nung sinasabi po ninyong 414 families na apektado? Well, wala naman pong evacuation na nangyari, ma'am. Ito pong mga families na ito opted to stay with their relatives, mostly po doon sa isang compound lang. And then, so far po, wala naman po talagang evacuation na nangyayari. We will look into this matter pa tomorrow, pero as of today po, wala pong evacuation na nangyari. May tulong na po ba tayong agad na nakuha mula po sa national government? Well, agad-agad naman po, no, nagpadala po ng tulong yung ating pong DSWD. Andito po sila kanina, sila Secretary Gatchalian. Nandito rin po ang mga representatives ng Department of National Defense and the Office of Civil Defense, as well as si Health po, sa Secretary of Health, nandito rin po, ano, and si Secretary Bison, nandito rin po kanina. And they will be doing their own assessment. Pero the formal assessment po, which is the rapid damage and needs assessment, will be happening tomorrow. As our protocol po kasi states na within 24 hours, after 24 hours, correction please. Kasi sa ngayon po, hindi pa po tayo makakonduct ng more definitive assessment. Kasi patuloy pa po ang aftershock. In fact, around 15 minutes ago, there is a mild aftershock na naman po. No? So mapanganib po na pumasok tayo sa mga struktura habang nagkakaroon pa rin po ng aftershock. So probably tomorrow po, we could proceed with the visual assessment po. Sir Bong, yung bang nararamdaman yung mga aftershocks, may kalakasan pa rin, talagang ramdam pa? Well, hindi naman po siya kasing lakas ng main shock, ma'am, pero meron po. Nararamdaman po. Maraming salamat po for the update, Sir Bong Dasera ng Gensan CDRRMO. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, dumating na sa ating bansa ang Chinese star na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang ang viral microdrama character na si Linda Walker. At bumisita po siya sa Intramuros. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Kasabay ng first day of school sa Pilipinas at National Exam Week sa China. Bumisita sa bansa ang poster girl for being a good student na si Linda Walker o Zhang Yingfei. Si Yingfei ang lead star sa viral microdrama na The Heiress Who Won with Brains. Grande ang pa-welcome kay Zhang sa pangunguna ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. o FFCCCII.
Una niyang binisita ang Intramuros para sa familiarization tour sa Fort Santiago at ilang importanteng simbahan dito. Di raw inasahan ni Zhang Fingye na sisikat ng husto ang kanyang microdrama. When she stepped off the plane and then saw many of her fans there, she felt really warm and very happy that everybody really welcomed her with such hospitality. First, in China, it was pretty popular because of the topic, education changes destiny. She didn't expect that it would be very famous here as well. But after knowing that it's also very popular here in the Philippines, she realized that, maybe the world is just one big community. Ayon sa FFCCCII, mahalaga mga ganitong inisyatiba na nagsisilbing tulay para mas mapatibay ang partnership ng China at ng Pilipinas. Bukas naman, bibisita rin ng viral star sa makasaysayang Quezon City High School. Ang 79-year-old institution ang magiging venue para sa isang malakihang charity outreach program. Inaasahang dadalo sa event ang ilang pinuno mula edukasyon at pamahalaan, kabilang sina Education Secretary Sonny Angara, China Ambassador Jing Kuan, Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga opisyal ng FFCCCII sa pamumuno ni President Victor Lim. Bilang bahagi ng misyon nitong magbigay inspirasyon at pag-asa sa kabataan, mamamahagi si Zhang Yingfei ng mga notebook, ballpen at hygiene kits para sa mga mag-aaral. May mensahe rin siya sa mga kabataang lumalaban para maitaguyod ang pag-aaral. Just five things. Just want to let everybody know that we should all study hard and always try the best that we could do. And because education will always change if you study hard, and your destiny may change with it. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, nasa 50 nag-a-apply para makapag-abroad na sadlak sa siksikang apartment unit. Habang ang pangakong trabaho sa kanila, tila napako na. Dalawang lalaking nagnakaw ng mga alak na nasa 45,000 pesos ang halaga, kalaboso. At alas Pilipinas, nakabawi agad, tinalo ang Kyrgyzstan sa 2026 ABC Women's Cup. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Balikan natin ang update sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Live mula sa General Santos City, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, pakilarawan mo nga sa amin yung nakikita mo dyan ngayon. Alam mo, Cheryl, sa ating kinaroroonan ngayon ay napakadilim dito sa paligid kasi nga hanggang sa ngayon ay hindi pa bumabalik ang supply ng kuryente. Pero ang tubig naman dito ay want to sawa naman, okay naman yung flow ng tubig dito, hindi naman nawala. Ito lang ang problema ngayon, itong supply ng kuryente. So makikita nyo dito sa aking likuran, nandito tayo sa tabi ng kalsada dito sa General Santos City, napakadilim at may mga ibang may ibang ilaw pero mga solar lights yan, Cheryl. Nanggaling ka ng Davao City, bumiyahe ka papunta dyan sa Gensan. Ano yung naging obserbasyon mo along the way? Alam mo, Cheryl, kanina ngang umaga, nung kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol, noong pasado alas 7, kaninang umaga ay nandoon tayo sa Davao City at personal nating na-experience nga itong pagyanig ng lupa, mang semento doon sa Davao City at parang dinuduyan tayo ng almost
3 minutes yung ganoon kahaba yung pagyanig kanina sa Davao City na naramdaman nga hanggang ibang lugar sa Mindanao at intensity 5 naman sa Davao City, Cheryl. Matapos nga natin doon sa Davao City sa back to school coverage ay pumunta tayo dito sa General Santos City by land at kasi nga walang flight dito, canceled flight lahat ang General Santos City Airport at luckily, Cheryl, wala naman tayong na-encounter na mga aberya, walang mga mga daan na nasira from Davao City going to General Santos City. At ito nga ang nakakaloka, Cheryl, pagdating natin dito sa General Santos City at nag-ikot tayo, ang daming mga infrastruktura, ang daming mga establishmento ang nasira nga dito sa General Santos City. Isa na nga yan yung mga fast food chain, yung kilalang fast food chain, mga malalaking mall, maging mga simbahan, mga university dito sa General Santos City ay nasira dahil nga nitong magnitude 7.8 na lindol na intensity 7 na naramdaman dito sa Jansan, Cheryl. At Bril, sa iyong pag-iikot, sa mga nakausap mo, sa mga kapatid natin dyan, ano ang kanilang kwento? Kumusta sila? Alam mo, Cheryl, kanina may nakausap tayo doon nga sa open field dito nga sa may gilid ng Jansan City Hall. At may mga residente doon na naglagay na ng mga tent, naglagay ng kanilang mga higaan at parang doon na sila matutulog ngayong gabi kasi ayon nga sa kanila na trauma sila kanina sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol na yung bahay nila parang masisira na, parang guguho na ang kanilang bahay. Kaya for safety sa kanilang pamilya din ay doon sila nga naninirahan pansamantala or matutulog umano doon sa open field sa may City Hall dito sa Jansan. And maganda naman ang panahon dito, Cheryl. May makikita tayong mga bituin at wala pa namang ulan so far. Mag-iingat kayo dyan. O kung ganyang walang kuryente at hindi pa lahat na-check yung mga structures, kagaya kayo, saan kayo mananatili ngayon? Alam mo, Cheryl, naghanap nga kami ng matutulugan ngayon dito sa General Santos City. Ay pati hotels, mga inns dito, mga lodging house na pansamantalang matutulugan ay lahat sirado. Halos 90% ng mga establishment dito ay sirado. Siguro, Cheryl, ay sa kalapit na bayan na lang kami manunuluyan or matutulog, magbubuk ng hotela pansamantala ngayong gabi, Cheryl. Maraming salamat at mag-ingat kayo, Bril Montalvo. Sa ibang balita naman, nagpa-maleta reveal ang ilang kongresista sa gitna ng akusasyong tumanggap sila ng maletang may lamang pera. Nanindigan din ng House prosecutors na hindi nasira ang issue ang kanilang kredibilidad. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at piluka. Mangga at piluka. Yan ang laman ng maleta ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasunod yan ng aligasyon ng 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico na tumanggap daw siya ng maletang may lamang pera. Pinasinungalingan niya ang paratang. Giit niya, cosplay ang naging hearing. Para kami mga nagpapanggap po doon ng mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap po roon ng mga witnesses. Layon daw siraan ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero di raw sila magpapatinag at tuloy pa rin daw ang impeachment trial laban sa bise. Sa Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon naman, may entry rin sa maleta. Mga katropa, may nagpadala sa akin ng maleta. Marines daw. Tingnan natin. Isang itim na maleta ang binuksan ni Gadon. Pero maleta din ang laman. Buksan natin uli. Maleta uli. Puro maleta.
Sa panghuli at pinakamaliit na maleta, pagbukas, Yan. Ay! Mary Grace! At saka, Piatos! Nge. mga brand ng pagkain na pareho sa alias ng mga iniugnay sa kontrobersyal na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Samantala, ang nadadawit ding lead head prosecutor Jervil Luistro nananalig na hindi nasira ng 18 Maleta Boys ang kredibilidad ng 11-man House prosecution. Bukod kasi kay Congressman Ridon, Luistro, damay rin si Congresswoman Laila De Lima at Congressman Sia Adjong. We maintain integrity and honesty in the discharge of our function as public servants. The inconsistencies are very much evident at tayo po'y nananalig na hindi maaapektuhan ng 18 ex-Marines na affidavit ang kredibilidad na matagal nang meron ang 11 prosecutors. Sa ngayon, naghahanda raw ang prosecution panel para sa pagsumite ng pre-trial brief sa June 15 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivarria, News 5. Susunod, nasa 50 nag-a-apply para makapag-abroad na sadlak sa siksikang apartment unit habang ang pangakong trabaho sa kanila tila napako na. At partner ngayon ni John Lloyd Cruz, tinawag na the best stepmom ni Ellen Adarna. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalbaryo ang sinapit ng ilan nating kapatid na pinangakuan ng trabaho sa Middle East. Halos 50 aplikante ang pinatira sa isang apartment unit habang nag-iintay ng trabahong baka hindi naman dumating. Narito ang Frontline Report. Sa isang apartment unit na ito sa Imus, Cavite, nasagip ng mga otoridad ang humigit kumulang 50 Pilipino na nag-a-apply bilang trabahador abroad. Habang naghihintay sa kanilang deployment, nagsisiksikan sila sa apartment. In one unit, there are about 24 or 20 plus tao in one na maliit na unit. Can you imagine paano pa sila nakakatulog doon? Tapos isang toilet lang. Ayon sa DMW, hindi makatao ang naging pamumuhay nila at labag sa pamantayan ng Department of Migrant Workers. So hindi yun papasa talaga sa DMW sa mga conditions na yun, no? Health-wise, hindi siya maganda. Yung structure, hindi siya maganda. Yung isa ko napuntahan mismo sa Imus, higit kumulang mga 50 sila dun sa maliit na apartment unit na yon. Nasa OWA hotel accommodation na sila dito sa Maynila. Bukod sa mga nasagip sa Cavite, may 15 rin na nasagip naman sa Pasay. Tinukoy ng mga biktima ang Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated. Legal yung agency, nag-recruit sa probinsya. So ililipad nila from Mindanao to Manila, dyan nila ilalagay sa accommodation. Problema, wala pang kasiguruhan in terms of the visa. So natenga sila doon. Nangako raw ang ahensya na magbibigay ng trabaho sa Middle East. Pero ilang buwan silang pinaghintay sa accommodation na hindi kinikilala ng DMW. Hindi sila nagbabayad, pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiipit. Kaya may elemento ito ng illegal detention. In the case of a few, pinagpapatrabaho pa. Kasi yung isa doon, yung 8 months, ginawa pa siyang parang caretaker. Pinagtatrabaho na hindi binabayaran. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, umabot na sa higit 200 aplikante ang nasagip nila mula sa mga hindi rehistradong akomodasyon ng ilang lisensyadong recruitment agency. Dahil dyan, pinasasampahan na ang mga ito ng reklamong paglabag sa recruitment laws.
posibleng may human trafficking talaga dito if they are taken from elsewhere, transported to a place to be forcibly detained under unlivable conditions. Bawal po yun if those accommodation facilities are not registered with DMW. So, and we've seen the places, yung mga lugar nila, hindi sila in a humane condition, no? Very hazardous ang lugar. Patuloy na iniinspeksyon ng DMW ang iba't ibang accommodation facility sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Sailin de la Cruz, News 5. Matapos matalo kahapon sa Australia, bumawi ngayon ang Alas Pilipinas sa kanilang laban kontra Kyrgyzstan sa 2026 AVC Women's Cup. First set pa lang, nagpakitang gilas agad ang ating mga pambato. Dinala nila ito hanggang sa third set at winalis ng tuluyan ang Kyrgyzstan. Ang final score 25-9, 25-11 at 25-17. Nanguna riyan si Thea Gagate na may 11 points. Makakalaban bukas ng alas ang South Korea na kasalukuyang may undefeated record na 2-0. Sa Miyerkules naman, ang Chinese Taipei. At yan po muna ang latest sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod sa pulsa video, TNBS driver patay matapos barilin ng kanyang pasahero. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, pag-usapan po natin ngayon ang isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado. Walang iba kundi ang trending ngayong Blue Ribbon Committee. Pero teka, bakit nga ba Blue Ribbon ang tawag sa committee yan? Balik po tayo sa kasaysayan. Noong unang panahon sa Europa at Amerika, ang asul na laso o blue ribbon ay simbolo ng karangalan, tiwala at mataas na katayuan sa mga competition, science fairs at maging sa ilang maharlikang event. Ang blue ribbon ang ibinibigay sa pinakamahusay o pinakarespetado sa lahat. Dahil po dito, naging expression ang terminong Blue Ribbon Panel. Isa po yung grupo ng mga taong pinili dahil sa kanilang kredibilidad, kakayahan at integridad para humawak ng mahalagang usapin. Nang magkaroon ng komiteng tututok sa investigasyon ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno, hiniram po ang pangalang yan. Kaya ang ibig sabihin ng Blue Ribbon Committee ay hindi dahil asul ang favorite color nila, kundi dahil inaasahang sila ang cream of the crop pagdating sa pagbusisi ng mga anomalya ng gobyerno. Sa Senate Blue Ribbon Committee, dumaraan ang ilan sa pinakamaiinit na pagdinig sa kasaysayan mula sa mga kontrobersyal na government deals hanggang sa mga high-profile corruption cases. At kung mapapansin po ninyo, kapag may hearing ang Blue Ribbon, parang may bagong season ng teleserye. May kontrabida, may pasabog, at minsan nga may nagkaka-amnesia. Mga kapatid, tandaan po natin na ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee ay hindi po popularity contest. Hindi ito paramihan ng palakpak o paramihan ng meme sa social media. Bilang mamamayan, mahalagang maging mapagmatsyag, makinig ng mabuti sa mga testimonya at dapat may ebidensya. Dahil sa panahon ng viral clips at sound bites, madali pong magpadala sa emosyon. Pero kung emosyon ang mauuna kaysa katotohanan, baka sa halip na mapalapit tayo sa sagot, mas lalo pa tayong maligaw sa paghahanap nito. Yan po ang ating K-alaman. Okay?
Susunod, lalaki sa Cebu City nagpanggap na taga-singil ng renta kahit di niya naman kilala ang mga may-ari ng negosyo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang TNVS driver matapos barilin ang kanyang pasahero. Ang suspect galing pa raw sa police station para magpatulong makauwi. Nasa frontline ng balitang yan si Alexis Ebue. Sa kuha ng dashcam video na ito sa Caloocan City, makikita ang pag-uusap ng driver at ng kanyang pasahero. Tila itinuturo ito kung saan siya bababa. Kapansin-pansin din ang pagkailan ng driver, tila hindi komportable sa kausap niyang pasahero, habang ang pasahero patuloy ang dahan-dahang paglapit sa driver. Maririnig din ang sinabi ng pasahero na siya umano ang maghahatid sa driver, habang ang driver ilang saglit pa, tuloy na itong lumapit at humawak sa driver. Buksan mo lang sir, wag sir. Sir. Makikitang nanlalaban pa ang driver pero nang hindi pa rin niya ito buksan, pinaputukan na ng pasahero ang driver sa ulo. Ayon sa Northern Police District, lumapit pa sa kanilang suspect para humingi ng tulong na makauwi sa kanyang bahay. So na insisting na ang gusto lang naman daw niya, kaya siya pumunta doon sa barangay is para makauwi sa kanilang bahay. And in-insist po niya na sana makapag-book siya para makauwi po siya doon sa kanilang tirahan dito sa Bulacan. He just keep on insisting na hinahanap niya yung asawa niya. So we assume na most probably baka nag-away sila kaya niya hinahanap. Pero makalipas ng isang oras, nakatanggap ng tawag ang Substation 14 na mayroong shooting incident. Agad nagsagawa ng operasyon ng pulisya at naaresto ang suspect sa nirerentahang bahay nito sa Bulacan. Napag-alamang hindi rehistrado ang baril na ginamit. Inaalam pa ng mga otoridad ang naging motibo ng suspect na maharap sa reklamang murder at illegal possession of firearm. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect. Hindi po siya nagbibigay ng anumang salaysay at he opted na manahimik po at harapin po yung kaso sa proper venue. Nakikipag-ugnay na rin mga pulis sa pamilya ng biktima habang patuloy yung paggulong ng investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Alexis Ebue, News 5. Tinutugis na ng mga pulis ang lalaking nambubudol sa ilang tindahan sa Cebu. Modus ng suspect na magpanggap na taga-singil ng renta kahit hindi niya naman kakilala ang mga may-ari ng negosyo. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Kita sa CCTV footage na ito ang pagdaan ng isang lalaking nakaputi sa harap ng simbahan sa Guadalupe sa Cebu City. Lumapit ito sa isang tindahan ng fruit shake at kinausap ang tendera na si Leslie Daz. Di narinig sa video pero ayon sa tendera, naningil daw ang lalaki ng upa sa naturang tindahan. Gisugod ako na siya nga Inutusan daw siya na kunin ang upa sa tindahan. Inutusan siyang mangolekta ng 4,500 na bayad para sa mga buwan ng Abril at Mayo. Dahil magaling daw magsalita ang suspect, agad na nagtiwala ang tendera at nagbayad ng 4,500 pesos. Nagsulat pa raw sa logbook ang lalaki na katunayang nakuha nito ang bayad sa upa. Pero nang kukunan daw ito ng litrato bilang pruweba, sumibat siya. Dito na siya nag-message sa kanyang amo. Nanood ako na magkuhaw. Nagtaka ang amo ko kung bakit may kumuha pa ng upa kahit bayad na kami para sa mga buwang yun. Bukod pa ron, Hunyo na ngayon. Sa ibang anggulo ng CCTV, makikita ang pag-alis ng lalaki. Tumawid ito ng kalsada at dali-daling sumakay ng jeep.
Napag-alamang marami na palang nabiktima ng sospek. Kabilang sa nabiktima niya ang isang laundry shop, pati na rin ang tindahan ng ukay-ukay sa Mualbual, Cebu. Kaning mga tao nga muanha sa atong mga building or magnaa sa streets, ayaw gid mo pagsalig. Okay? Now kung mangayo og rent, ayaw gid mo pagtuo nga siya mauna siya ang tag-iya. Make sure nga kinahanglan gani ug naa sila mga ID identification. Nakarating na ito sa lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu at pinaiimbestigahan na. Pinag-iingat din ng mga opisyal ang mga establishmento sa naturang modus. Magbibigay ng 5,000 pisong pabuya ang may-ari ng tindahan ng fruit shake sa kung sino man ang makapagtuturo sa sospek. Tinutugis na rin ito ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Viral ang sweet moment ni Ellen Adarna at Isabel Santos, ang partner ngayon ni John Lloyd Cruz. In a now expired IG story, nag-post po si Ellen ng picture po nila ni Isabel habang nasa Boracay. Sabi pa niya sa caption, naiyak daw siya dahil si Isabel ang anyay best stepmom para sa anak nila ni Lloydie na si Elias. May hirit pa si Ellen na nakahubad pa raw si Isabel sa photo na ikinaaliw din ng netizens. Nirepost naman niya ni Isabel at sinabing mahal niya si Ellen. Pinasalamatan din niya si Ellen, quote, for being a friend at everyday text mate. Magkakasama po sina Ellen, Isabel at John Lloyd na nagbakasyon sa Boracay. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.